Magandang umaga po sa ating lahat. It's another day in the life of our maestro. Ang mission natin sa araw na ito ay pupunta tayo doon sa bahay ni na Vince, yung bahay ni nanay niya. So kasama natin ngayon si Kuya Vince. Hello, Vince. Hello, sir. Good morning. Okay, so tayo ay bibisita kina nanay. Okay, di mo ba nami-miss ang lugar na yun? Namimiss Okay. din, sir. Okay. So, sa araw ding ito, may mga dala-dala tayo ni Kuya Vince na ibibigay rin natin sa ah, kanyang nanay at mga kapatid kasi nandun din si Dindin. At sa pagpunta natin doon ay hindi lang pagpupunta kasi ngayong araw na ito ay masasagot na yung mga katanungan natin na bakit hindi nakatira diyan si Vince at bakit mas gusto niyang tumira doon sa Pisong na mag-isa. At ano ang tunay na pagkatao ni Vince? Since na-vlog na ni Copars si Vince, pero hindi ko alam ang tunay na pagkatao ni Kuya Vince. So sa araw na ito, tingnan natin kung ano ang mga malalaman natin. Okay, so let's go. Siyempre, kasama rin natin si Maestro JR ngayon. Okay, okay. So mga kababayan, sa mga hindi pa nakakaalam, dito nakatira noon si Kuya Vince. Okay? Dito yung bahay niya. Ay, dito si Mother Gemma. Hi, mother. Ay, hello, Mother Gemma. How are you? Ay, dito si Dindin. Ay, kumusta Dindin? How are you? Okay lang, sir. Okay lang. Ano yan? Mangga, sir. Ay, mangga. Ano? Yan ang tinatawag nating Indian mango. Ano? Ay! Sarap. Ang daming Indian mango dito sa probinsya. Kahit saan ka pupunta diyan, dami. Libre lang ha, dito binibili dito. Pwede kang kumuha ha. Kahit hindi sa iyo, pwede yan. Nasisira lang dito kasi nakulog. Diba? Unlike sa city, mahal. Hindi maasim. Okay. So, bago tayo, pwedeng pasyalan muna natin, Vince, ang bahay ninyo. Okay, sa mga kababayan, ito noon ang tirahan mo, Vince, di ba? Yes, sir. Tapos noon dito, may papag noon dito. Oo, I remember, may ano dito noon, May papag, sir. may papag na Okay, dito noon ang kwarto ni Vince. Open ito noon, di ba? Yes, sir. Tapos ganito lang yung mga hatang. Oh. Ito ang kwarto ni Vince noon. May yung gawang kawain dito na bed. Ang haray niya ay mga ganito, mga gutay-gutay at sa mga sako. Yes, sir. Okay, ito ang kabuuan ng bahay ni na Vince. Pwedeng kami mamasyal, Mother Gemma. Pasyalan namin, okay. Oh, tingnan natin. Libutin natin ang ito. Ito ang bahay nila. Ayan. Ayan. Dito. Pero parang hindi ganito noon, Yes, sir. Wala pa yung mga yan, pero wala pa noon. Okay lang, okay lang. Bayaan mo, natutulog si Father, okay lang. Bayaan mo, parang dito, tingnan lang natin. So bali dito. tapos doon kami nagluluto, sir. Saan kayo nagluluto? Dito, sir. Dito kayo nakikipagluto noon. Yes, sir. Ay, pareho. Ayun din, sir. Dito pa rin. Bali ito yung bahay ng matanda yung so dito kayo nagluluto. Yes, sir. Okay. At saka may lutuan din doon, Yung uling, sir. Uling. Ang hirap naman, parang pag bumagyo ito. Okay. Okay. Nandito ka na naman. Anong ginagawa mo kanina? Nagsisibak po ng kahoy. Kahoy?
Yun, para ano, sa panggatong. Panggatong, sir. Oo, naka-break ka, oh. At least dito free ang merienda mo, kaya lang mangga. Huwag masyado yung maasim, lalo 'pag wala pang kanin ang loob ng tiyan mo. Ba't nandito ka? Kasi po, wala po kasi akong kasama dun kay Latita, sir. Kailangan mo ng gwardiya. Hindi, sir. Sabagay, siyempre nagbibinata, boring. Yes, sir. Sabagay, punta ka pa rin do'n, naboboring ka kaya nandito, kasi nandito ang kapatid mo. Yes, sir. Okay. So, kakausapin natin si Mother Gemma, magtatanong ako kay Gemma. Kasi mga kababayan, nung ulitin ko na ilinapit ko kay Copars Vlog si Vince, ay wala kaming time na nag-usap ni Gemma ng personal. Wala akong alam ang pagkatao ni na Vince. Okay? So, bakit na nandun pala si Vince? Ano bang meron doon sa lugar na iyon? Doon po yung bahay namin dati, sir. Ay, may bahay kayo doon. Doon, sir. May nakita ako doon na maliit na Maliit na kubo, sir. kubo. Tapos tinanggal na. Opo. Tinanggal ng may-ari. So kaya maano yung ni Vince doon. So bali doon ka nang galing. Doon kayo magkakapatid. Doon ka pinanganak o doon kayo tumira? Doon lang kami tumira, sir. Doon kami lumaki. Ilan kayong magkakapatid? Bali, Tatlo, sir. tatlong Babae. babae. So, bali, yung mga magulang niyo, Patay na po. patay na silang Dalawa, sir. Okay, so doon pala sila tumira doon sa tinatawag nilang Pisong. Okay, doon. So then after that, nung nag-asawa ka, paano ang kwento? Iba po yung tatay ni Vince, iba kay Dindin at dito sa bunso, sir. Ay, iba. Opo. Okay. Bali yung tatay ni Vince, anong nangyari? Patay na po. Patay na. Opo. Oh. So maaga kang nabalo. Ilang taon si Vince noon? 4 years old, sir. Ay, 4 years. Kaya di niya kilala ang kanyang tatay. Yes, sir. Then after that, nakipag-asawa ka sa ikalawang pagkakataon, si Dindin. Oo, sir. Ano naman ang nangyari sa tatay niya? Nagpaalam siya na umuwi sa kanila, sir, hindi na bumalik. Kumbaga, Iniwan po. iniwan kayo. Pero, hindi na bumalik. Hindi na, sir. Hindi man lang kumukontak. Wala rin, sir. Ilang taon si Dindin noon? Nung iniwan si Dindin, 8 months. 8 months. So pareho silang di nila alam yung mga Oo, sir. tatay nila. Pero hindi man lang nagpaparamdam. Wala, sir. Kung wala na siyang kahit wala na kayong kontak, Wala na, kahit di man lang bumalik. Wala, sir. So taga saan naman? Lagangi lang, Dito sir. rin sa Abra. Wala, sir. Malapit lang. Kung nasaan na siya, baka may pamilya na siya kaya o wala ka lang news. Wala na, sir. So then after that, nung wala na yung tatay ni Dindin, so bali ikatlo ito. Oo, sir. So si anong asawa mo? Opo. Okay. Okay, so bali tatlo silang magkakapatid na magkakaiba ang ama. Okay ba sa'yo, Vince, na ganito ang sitwasyon nyo? Okay lang naman, sir. Just lumaki na kami ng tama, sir. Okay. Pinalaki kami ng magulang namin nila. Okay, so okay naman kayo sa stepfather niyo? Yes, sir. Okay, very good. Ikaw naman, Dindin, okay kayo naman sa stepfather mo? Yes, sir. Mabait naman, sir. Okay, very good. So ano naman ang trabaho ng asawa mo? Anong pangalan niya? Si Angelito, sir. Angelito. Ano naman ang trabaho niya ngayon? Construction, sir, kung may magtawag sa kanya na magpagawa ng bahay. Suma-sideline, gano'n. Suma-sideline, okay. Saka dito kayo nakatira. Wala, sir. Okay. So, yun po. So, ang mga magkakapatid na tatlo ito, okay naman sila? Okay naman, sir. Okay. Oh, cute. Anong pangalan? AG po, sir. What's your name? AG po, sir. AJ? Oh, ilang taon ka na? 5 years old po, sir. 5 years old, magaling. Nag-aaral ka na? Opo, sir. Anong grade? Kinder po, sir. Anong grade ka na ngayon?
Kinder sa pasukan, sir. Kinder sa pasukan, sir. May gamit ka na? Wala pa, sir. Gusto mo ng gamit? Opo, sir. Gusto mo ng bag? Opo, sir. Notebook? Opo, sir. Payong? Opo, sir. Okay. Oh, magaling ho. Bibo ito, baka ito ang pinakamatalino sa inyo. Ang galing sumagot. Nag-speech na rin ito. Sa ako, sir. Graduation nila. Ay, anong honor mo? Kaunti honor da sir ta daycare. Pero kami. siyang nag-speech. Nag-welcome address lang, sir. Oh, Galing, sir. halimbawa nga, yung welcome mo, example. Example nga. Gimbagam. Ano yung sinabi mo? Welcome. Sample. Wala kang maintindihan? Isang line. Gimbagam di ko Yung sinabi mo sa graduation nyo. Kalimutan. Nakalimutan mo na? Opo, sir. Okay. Welcome. At least magaling ito ha. So don't worry. Akin lang yung notebook at bag mo ha. Oh. Thank you, sir. Dahil magaling kang sumagot, may prize kang, may gamit ka na ha. Sige, Gusto mo? sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Ang galing nitong sumagot nito at thank you sir. Anong ko lang, Gemma. Bakit si Vince mas gusto niyang tumira doon na mag-isa? Nahiya kasi dito, sir, lalo na pag umuwi yung mga anak ni dito, sir. At masikip po tong space namin. Oo, sasabi mo, yung asawa mo, may anak siya sa Po, iba. sir. Sa unang asawa niya, sir. So bali, separated na sila. Opo. At may anak sila. Opo, sir. Ganun pala. So, yung mga anak niya, okay ba sila sa inyo? Okay naman, sir. Bagay, makikita naman natin. At saka, nagbibinata na si Vince kasi iba naman kasi pag nagbibinata ka na, nakita naman natin yung space talagang wala. Di ba? Dito. At saka, yung lugar doon, at least okay naman. At saka ang maganda doon, nandun din yung tita mo, Sir, para may kasama din sila. Kasi po babae sila doon. Tapos yung lalaki bata pa. Para may kasama sila, sir. Okay. Yun din ang point. Yung tita niya doon, mag-isa, di ba? Yes, sir. At may mga anak. Yung asawa niya nasa malayo. Sa Narbacan. sir. At least may sarili ka namang ginawang kwarto doon. Yes, sir. Pero pumupunta pa rin siya dito. One, sir. Okay, very good. Kagaya ngayon, so masasabi lang ko lang kahit na magkakaiba kayo ng ama, dapat magkakapatid pa rin kayo, Yun ang anuhin nyo. Ikaw ang unsa ka na matanda, ikaw magturo rin sa kanila. Respect, kay tulungan mo sila at magtulungan kayo. Okay? So, yun po ang dahilan. At saka, isa rin ay yung, kumbaga, privacy. Diba? Siyempre, walang lugar sa loob. At saka, mahirap. Tingnan nyo itong, space. Pwedeng, mo, Sir JR. Pag i-compare kasi doon sa lugar kung saan ka nakatira, ito, Okay. Okay, so ayan. So bali yung but hindi nyo hindi ba to pwedeng ayusin na Pwede naman, sir. Kasi wala pang budget. wala pang budget. Kaya tiis-tiis muna. Okay, pero si Vince, kinanyang gumawa ng gumawa ng sarili niyang bahay, mayroon sariling room, di ba? So, ayun. Pero okay ka na doon. Okay na rin ba doon? Okay na rin naman, sir. Okay, may kulang pang dapat kailangan natin doon, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. Okay? So, yung target natin na isisemento yung kusina, dapat magawa natin iyon, ha? So, oo. Halimbawa, pag ito bumagyo ng malakas, lilipad. Talagang tumutulo ito at lilipad na ito. Okay. So, si Dindin naman tumitira kung minsan sa auntie nila. Auntie nilang isa. Okay. So, yun po ang
rason na kung bakit na na nandun si Vince. Okay? So, bali, yung sacrifice din ang ginawa mo, Yes, sir. Sacrifice din kasi lumayo ka sa kanila. Opo, kahit mahirap, tinis lang. Titiniis lang. Kasi, siyempre, naiintindihan ko rin yung feeling mo na gusto mo rin magkaroon ng talagang tinatawag nating privacy. At saka, tested na kasi na talagang kinakaya mong mamuhay. Okay? Ayun, very good. So, ulitin ko po, tatlo silang magkakapatid pala na magkakaiba ang ama. Okay, buti naman Gemma, na hindi ka ba nahihirapan sa kanila? Hindi naman sir kasi marunong naman silang tumulong sa akin sir. Oo, ito kaya niya magtrabaho. Di ba magtrabaho ito may isa? Di ba? May nagsabi rin sa akin, Teacher Jean, ang batang rin to ay nagtitinda rin. Di ba? Yes, sir. Saka sumasama din ng construction na kasama ni Kuya Dave. Andiyan si Kuya Dave, Ayan. Butit dumating si Kuya Dave. Good morning, Kuya Dave. Bali, yung asawa mo siyang naghanap buhay. Yes, sir. Ikaw naman may time din na naghanap buhay ka. So, sir, pag may magtawag sir, magpalinis lang. Ganun. Okay. So, yun po ang buhay ng mga magkakapatid. Kaya, ang gagawin nyo, boy, ay anong gagawin nyo? Mag-aral. Okay, si Dindin ay isa sa mga tinutulungan natin sa school. So this school year, ay tutulungan ko pa rin si Dindin. Okay? Isa pa rin sa mga anakis natin na kasama ni Vince at si Dave. Okay? Ayun. So, wag mo lang problemahin ang mga gamit ng tatlo Gemma. Okay? Yes, sir. Mayroon ka ng bag. Anong pangalan mo? Ulit? AG po, sir. AJ! The mighty AJ. Anong gusto mong kulay ng bag? Kahit ano po ang ano, sir. Ang mabait ito. Gusto ko to dalian mong lumaki. Anong gusto mo balang araw maging? Sundalo, sir. Ay, sundalo. O kaya pulis. Bakit gusto mo maging pulis? Para makatulong, sir. Sinong tutulungan mo? Yung mga naaapi. Ay, wow! Sorry kayo. Ang mananalo na to yung mga naaapi. Dapat lumaban ka sa Little Mr. Philippines. Magaling, Anong gagawin mo pag halimbawa? Huhulin mo sila. Opo, sir. Okay, so very good. Napakagandang Anong gagawin mo para maging pulis ka balang araw? Mag-aaral po, sir. Nang mabuti. Mabuti, sir. Anong masasabi nyo, Dave? Vince, talo kayo ng batang to. I like you. AJ? Opo, sir. May bag ka na, may notebook ka na. So, kahit ano raw klase. Okay? Wish granted. Okay? Pagdating mo. At saka, si Dindin, yun, tutulungan ko pa rin, Gemma. Don't worry sa gamit niya at don't worry rin sa gamit ni Vince. Okay? At saka si Kuya Dave, total nandito naman. Si Kuya JR, tapos na siya. Mga boys, magpakabait kayo. Mag-aral kayo. Focus nyo sa inyong mga ulo, mga boys. Pag-aaral. Sa akin lang, sa lahat ng mga anakis natin, ang isang goal ko pag naging anakis ka ng maestro ay mag-aral. Yun lang, makapag-aral. Pag nakapag-aral ka, gumraduate ka, mas marami ang magiging chance mo, boy, ha? Maraming opportunity darating sa'yo. Sinabi ng motivational speaker, lamang ang may alam, lamang ang may mga pinag-aralan. Okay? At kung may diskarte din kayo, ganang ginagawa ni Dindin, nagtitinda rin ito. Ayan si Dave. Nandito rin si Dave. Nakita ko siya kanina nagta-tricycle. Total, nandito naman si Dave. Si Dave, anong ginawa mo kanina? Dave, ba't nag-tricycle ka? O yan. Total, nandito rin si Dave. Anong ginawa mo kanina, Kuya Dave? Nag-deliver ko ng tubig. Okay, nagdi-deliver si Kuya Dave. Magkano naman ang kinita mo ngayon, Kuya Dave? 150, sir. 150. Malaking bagay na yun. Yan. So, iba't iba ang mga diskarte ng mga batang ito. Ito rin ay nagtitinda kung minsan. Okay, so may
sorpresa rin kami sa inyo. Okay? May sorpresa kami dito. Ang mga ito ay galing sa isang sponsor natin na ang pangalan ay tawagan nating Mama May o kaya Mami May from Seattle, Washington. Oh, nag-uulam ka ng itlog? Opo, sir. Okay, very good. Magaling to, ma-respetong batang to. Opo, alam niyang mag-opo. Kasi dito pakipost mga, Gemma, may ano kayo dito Sir. Yan, may mga noodles. Ito may mga sabon, Gemma, So, kompletong ano na to. Dito na may labas natin. May gusto mo, may bagoong na kayo. Gusto mo ng noodle, anak? Opo, sir. Oh, opo, sir. Okay, may mga noodle dito. May mga kape dito. May, may mga dilata rin dito. Okay, so, ayan po. Galing po sa sponsor natin. Ayan, may sabon, Gemma, at may Yun, sir. ano dito, ayan, At higit sa lahat, halika na rito, AJ, may biskwit. Gusto mo ng biskwit? Opo, sir. Ayan, may... Thank you po, sir. Okay, magaling mag-thank you ang bata ko, kaya magaling. Halika rito nga. Okay, galing ito kay Mama May. Kumustahin mo nga si Mama May, Hello, Mama May. Thank you po sa binigay mo. Biscuit. Bibong batang to Okay, so pwedeng maging anakis ito. Dapat may honor ka, okay? Opo, sir. Okay, so ayan, Mama May, ikaw, Vince. So, baka may message ka sa sponsor natin na nagbigay sa pamilya mo dito. Kay Mami May po, maraming salamat po sa pagbibigay ng grocery sa nanay ko po para may mga kakainin po sila at luluto na rin po. Maraming salamat po, Mami May. Yan, nakapagsalita na si AJ. Nagpagsalita. Ikaw, Mama Gemma. Thank you po, Ma'am May, sa binigay niyong biyaya sa amin. Sana po mas marami pa kayong matulungan. Okay, ayan po. Okay. So, thank you very much, Gemma. Ayan, kunin mo na AJ lahat. AJ. Okay. So, don't worry, darating yung wish mo. Okay? Gemma, kasi nung magtatanong lang ako, paano naging ganyan ang kalagayan ni Vince? Nung maliit siya, sir, okay naman yung pagdumi niya. Pero Okay. habang lumalaki siya, yung lumiliit yung pagdumi niya, paunti-unti na, sir. Hanggang lumaki yung tiyan niya. Tapos yung pediatrician natin dito sa APH, sir, sinabi niya na ipa-ultrasound ko siya para makita kung ano yung diferensya sa tiyan niya. Nakita na maliit yung bituka niya na kumunik sa pet niya, sir. So, bali nung maliit siya, dito pa sa puwet niya siya Oo, na sir. dumudumi. Okay naman, sir. Kaya inoperahan siya. Nung 10 years old na siya, sir, kasi hindi na makalabas yung dumi niya, sir. Lumaki yung tiyan. Oo, sir. Paanong pag-opera niya? Paano? Sinong gastos nyo? Hindi, sir. Sinagot ng hospital po sa Baguio. Bagyo. Yung pang-allowance lang namin ang sagot namin, sir. Libre. Kaya Oo, sir. naging ganito. Oo, sir. Okay. So, wala bang hakbang na dapat na ibabalik din sa doon sa dati? Noon? Sinabihan ako noon, sir, na after 3 months ibabalik. Kaso nung kumukontak na ako doon, hindi sila sumasagot, sir. Para tanungin ko sana kung kailan ulit yung operasyon niya. So, di na kayo nakabalik? Hindi na kami nakabalik, sir. Okay. Sa bagay, siguro ang rason din ay siyempre, gaya ng sinabi mo, pag sa Baguio yun, maraming gastos. Oo, sir. Baka wala kayong gagamitin noon. Oo, sir. Baka yun din ang isa sa mga rason na di kayo nakapunta. Siyempre, kinakailangan din ng gagastusin kung wala kayong pagkukunan. Okay? So, yun pala ang case. So, at saka nung linabit na natin kay Cooper's Vlog na tinulungan sila, di ba? So, para malaman ng lahat, so, bakit na hindi tinuloy? Yung hindi na pwedeng operahan, di ba? Yung chance, chance ng survival niya ay 60-40. Opo. So, ganun. Pero talagang gusto nilang tulungan noon. Opo, sir.
Pero kinakailangan din na tinanong ba ng doktor na kung itutuloy o hindi, Opo, sir. gano'n. Pero yung desisyon Galing po sa aming mag-ina, sir, na okay, na hindi na ituloy. okay. Kasi yung risk niya 60%, sir. Oh, Tapos yung pag-asa niya 40% lang. so mas Mas pinili namin na wag na lang ituloy, sir. na ganyan na lang siya Oo, habang sir. buhay. Oo, sir. So, okay. So, yun po talaga ang reason. Gusto talaga siyang tulungan ni na Tita Pibilab noon. Opo, sir. Yun po ang nangyari. Pero yung ano na 60-40 yung chance. Nanggaling sa kanila yung decision. Okay. Kasi ayaw nilang sumugal. Opo, So, sir. accepted na ni Nanay Gemma. At saka sa'yo, Vince, talagang dahil sa nangyari yun, tanggap mo na talaga na gano'n na talaga ang kapalaran mo. Kahit mahirap, sir, tinanggap ko na lang, sir. Kahit gusto ko noon maoperahan, sir, wala din ako magagawa kasi, sir, buhay ko rin po yung nakasalalay. Kaya tinanggap ko na lang na at ganito na lang, sir. Okay. So, yun po ang nangyari sa lahat ng hindi pa nakakaalam ng buong istorya. Pero hindi pa rin doon nagtatapos ang pagtulong ni Tita Pibilab kay Vince at sa kanyang pamilya. Dahil ang nangyari noon, nung ganun na ang nangyaring desisyon, may natirang pera po. At ang nangyari ay nag-open po kami ni Tita Pibilab ng bank account na nakapangalan kami ni Vince. Then monthly na nagbibigay tayo ng allowance ni Vince para sa kanyang daily allowance at sa kanyang pambili ng colostomy bag at kung may mga maaari niyang kakailanganin sa kanyang pag-aaral. At hindi lang yan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ni Tita Pibilab hanggang ngayon kay Kuya Vince. Dahil kung nagbibigay si Tita Pibilab ng para kay Rumnik, mayroon na ring dumadating para kay Vince. At nakikita po natin yan sa ating mga vlog na mayroon talagang dumarating na iba pang tulong kay Tita Pibilab. Hindi lang sa financial, kung minsan nga may mga material din na dumadating para kay Vince. Kaya napakalaking sacrifice talaga ang binigay ni Tita Pibilab. Sobrang pagmamahala ang binigay ni Tita Pibilab para kay Vince. Hindi ko talaga ma-imagine yung hirap ni na Kuya RJ noon na pabalik-balik papunta sa ospital, magpa-check up sa Baguio, kung saan-saan ang lahat, pag-prepare ng mga kailangan nila dito pa lang para may sakatuparan yung pagpapagamot kay Vince. Maraming sakripisyo talaga kasi may time din na nakakasama po tayo at nakikita ko rin talaga na halos yung mga time na madaling araw na sila dumarating para may paggamot si Kuya Vince. So talagang wala akong masabi talaga sa pagmamahal ni Tita Pibilab kay Kuya Vince. So hanggang ngayon. Salamat tayo Kuya Vince, huwag mong kalimutan lahat ng mga sakripisyo, mga ginagawa ni Tita Pibilab sa iyong buhay. Okay, so sana po ay sa lahat pa ng mga nagtatanong tungkol sa nangyari noon ay yun po ang kasagutan. At para sa akin on my part, nagpapasalamat din ako dahil kahit na maliit po ang ating channel ay natutulungan po natin si Kuya Vince. Sana po ay magtagal po tayo dito sa larangan ng pag-charity dahil sa pamamagitan ng aking channel ay mas malaki ang chance ko na matutulungan ko si Kuya Vince sa abot ng aking makakaya. Sinaisip ko rin na noon talaga na what if kung maubos na yung pera sa bangko, saan tayo kukuha? Yun ang nasabi ko kay Vince. Kaya talagang nakipagsapalaran kami ni Kuya Vince na talagang i-vlog ko at may
ipakita rin yung talagang kalagayan niya ay mga iba't ibang updates kay Kuya Vince. Kaya maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa bata, pag-unawa sa kanyang kalagayan at sa pagbibigay ng mga iba't ibang inspiration at pagpipray nyo na rin. On my part, bilang tumitingin sa batang ito, talagang hindi ko na isusugal ang aking panahon o hindi na ako magsasakripisyo kung hindi ko nakikita na ang batang ito ay mabait. Hindi po ako manghihinayang na gugulin ang aking panahon. Kung kinakailangan din ang resources ko para matulungan lang natin ang batang si Vince. Pero di natin alam ang kapalaran in the future, di ba? Pero pwede ka namang mabuhay na normal, di ba? Normal, di ba? Kaya ganyan na at least ang ano ko lang diyan, marami pa rin ang risk yan. So, be careful lang of your health, di ba? So, alagaan mo pa rin ang sarili at isa lang sasabihin ko sa iyo, Vince, di natin alam ang mangyari sa iyo in the future. Baka mayroon pa rin chance in the future na bigyan ka rin ng Panginoon ng pagkakataon na maibalik pa yan sa dati. Okay? Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Vince, sa harapan ng nanay mo, okay, isa lang ha, basta makapag-aral ka, okay? By all means, makapag-aral ka, okay? Okay, so bayaan mo yung mga, kung may tumutokso dyan, mayroon pa bang tumutokso sa'yo? Wala din naman, sir. Wala na. Okay. Yun ang maganda kasi dyan sa atin, kasi mga tao dito, naiintindihan ka na nila. Okay? So, yan, pag naging college ka, magiging iba na naman kasi yan eh. So, as you grow older, dapat alam mong i-manage ang sarili mo. Okay? At sa iyo rin, di ba, intindihan mo yun ang kalagayan ng kapatid mo. Okay? Yes, sir. Okay? Magtulungan kayo. Balang araw, things will be all right. Will be all is, gaya ng sinabi nila, all is well. Okay? So, tatlo kayo boy, yan ang sinabi ng kapatid nyo, mag-aral ng mabuti. Okay? Mag-aral ng mabuti. At sa mga kabataan dyan na maaring makapanood sa message ni AJ, anong gusto mong sabihin sa mga bata? Mag-aral po kayo ng mabuti. lakasan mo nga. Mag-aral po kayo para makatulong kayo At gumanda. ang buhay nyo. Napakagandang message ng batang ito. So, it's inspiring na isang napakaliit na bata pinamulat sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon. So sa ating, kaya nga sa ating goal sa ating channel ay education ang number 1. Okay? Lalong-lalo na sa ating natutulungan. Sana po maging inspirasyon din sa inyong mga kabataan, lahat ng mga panood sa kwento ng buhay ni Vince at ng kanyang mga kapatid, ang kahalagahan ng edukasyon. Okay? Walang mawawala sa inyo pag kayo ay nag-aral. Bagkus marami ang mangyayaring mas maganda sa inyong buhay. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa araw na ito. Okay? Once again, sa ating sponsor na si Mami May, to you and your family, thank you very much po. Napakalaking tulong po ito sa pamilya ni Kuya Vince. Okay, sa lahat po ng ating mga kababayan, laging sinasabi ng ating maestro na please share your kindness, share your compassion, and share your love sa lahat ng ating mga kababayan, ating mga kapitbahay na nangangailangan na ating tulong. Okay, dito ang ating maestro nagsasabing, halika nga dito, I love you today, tomorrow, and forever. Okay, sabahan mo nga ka, I love you today. I love you today, forever, and I love you today, tomorrow, and forever. I love you today, Tomorrow, tomorrow, and ever. and ever. Okay. God bless you. Uy, Gemma, thank you very much sa disturbo. Kung makakaasa ka,
Kumpleto ng mga gamit ng mga anak mo, okay? Thank you, sir. Okay, sa abot ng ating makakaya, okay? Okay, so, bye! Ah, kain ka na. Alis na kami, Angelito. Okay, so alis na kami. Okay, bye. Diyan na ang ulan.